Law number 24. Play the perfect courtier. Sa mundo ng kapangyarihan, ang pinaka-nakakamatay. Na mandirigma ay hindi palaging ang pinakamaingay, kundi ang pinakamaamo, ang palaging nakangiti. Ang courtier na bihasa sa sining ng pagyuko habang umaakyat. Ang courtier ay hindi hari, hindi general, pero siya ang nagmamaniobra sa likod ng trono. Hindi siya ang sentro ng atensyon, pero siya ang hinahanap ng hari tuwing may digmaan, chismis o intriga. Ang batas na ito ay tungkol sa pananatiling nasa loob ng poder, hindi sa pagiging hari, kundi sa pagiging di maalis sa tabi ng hari. Hindi siya banta. Hindi siya maingay, pero lahat ng galaw mo nakikita niya. At kapag nagkamali ka ng salita, siya ang magdadala nito sa trono. At ikaw, out ka na! Ang sining ng perfect courtier. Marunong makinig kahit hindi sang-ayon. Huwag kang palaging kontrabida. Ipagkaloob ang payo kapag hinihingi, hindi kapag mainit ang ulo ng boss. Marunong magbigay ng credit sa iba. Dahil ang taong magaling magpuri, bihasa rin maglikha ng utang na loob. Hindi nagpapakita ng ambisyon. Pero sa likod, tinitimpla ang bawat galaw, bawat alyansa, bawat lihim. Pinag-aaralan ng emosyon ng bawat nasa poder. Sino ang insecure? Sino ang takot sa bagong ideya? Sino ang pwedeng gawing kaalyado? Ito ang larong hindi nilalaro ng malakas ang loob, kundi ng tuso ang utak. Halimbawa sa trabaho o negosyo, may bagong CEO. Lahat gustong magpasikat. Ikaw, tahimik, nakikinig, nagsusulat. Inaalam mo kung sino ang pet, sino ang ayaw niya, ano ang words na lagi niyang sinasabi. Hindi ka nagmamagaling, pero bawat project mo, sakto sa gusto niya. Di mo siya kinokontra in public. Pero sa tamang oras, ikaw ang may backup idea na inilalabas niya para sa kanya. Maya-maya, ikaw na ang hindi matanggal. Halimbawa sa relasyon o kapwa, hindi mo kailangang laging ikaw ang bida. Hayaan mo siyang magdesisyon habang ikaw ang nagtutulak sa likod. Ipa-feel mo sa kanya na siya ang may hawak ng manibela, pero ikaw ang nagsabi kung saan kayo pupunta. Kapag ganito ka ka-elegante, ikaw ang magtatagal. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil wala silang dahilan para sipain ka. Ang tunay na makapangyarihan, hindi kailangang umakyat sa trono dahil kaya niyang pihitin ang leeg ng hari kahit nasa anino siya. Magpakaamo ka sa mukha, pero sa isip mo, binibilang mo na kung kailan siya bibigay. Heto ang strategic lesson. Don't be loud. Be necessary. Don't challenge authority. Seduce it. Be invisible in threat, visible in value. Kaya may kasabihan. Ang gyera sa kapangyarihan ay hindi palaging barilan. Minsan ito'y sayawan sa korte. At ang pinakamahusay sumayaw, ang laging hindi natatapakan. Thank you for watching. And subscribe for more.